Nagsimula ang pelikula ng galit na ipinakita ni Tasha ang isang sex video kay Aryan. Dahilan dito, nagtalo ang dalawa. Sinasabi ni Tasha na may nangba-blackmail sa kanya. Sinisisi niya ang lalaki na sinira nito ang kanyang buhay. Nangangatwiran si Aryan na wala siyang kinalaman sa nangyayari nang biglang lumitaw si Rima na galit din. Sinabi niyang tama ang kanyang kutob. Niloloko siya ng dalawa. Tinutukan niya ng baril si Aryan at sinabing papatayin niya sila ni Tasha. Tinangkang agawin ni Aryan ang baril pero aksidenteng pumutok at tinamaan sa tiyan si Rima, ikinamatay agad ito ng babae. Nagulat si Tasha sa nangyari, hindi rin malaman ni Aryan ang gagawin. Sa bandang huli, kinumbinsi niya ang natutulalang si Tasha at binalot nila ng kumot ang bangkay ni Rima. Sunod-sunuran na lamang ang babae. Dinala nila ito sa isang tulay. Hindi makayanan ni Tasha ang nangyari pero pilit siyang inaalaw ni Aryan. Itinapon din nila ang bangkay sa ilog. Bago ito mangyari, sa London nakatira sina Aryan Senota at ang kasintahan nitong si Rima. Mayaman sina Aryan. Iminungkahi ni Rima kay Aryan na kukuha sila ng bagong modelo ng Señorita Cosmetics na isang negosyo nila. Sa kabilang dako, kaulayaw ni Ramon si Monica na kasintahan niya. Si Ramon Senota ay nakababatang kapatid ni Aryan. Laki siya sa layaw at isang polyhero. Pinapangarap ni Monica na siya ang gawin na modelo ng Señorita Cosmetics. Nagpulong ang magkapatid at si Rima. Hindi pinayagan ng magkasintahan na si Monica ang gagawing modelo, pero si Ramon ang inatasan na maghahanap ng bagong modelo. Napadpad sa isang nightclub si Ramon. Dito niya nakita ang numero 1 dancer ng club na si Tasha. Umagaw pansin sa kanya ang naiibang ganda ng dalaga. Palabas noon sa club si Tasha nang bastusin ito ni Ron. Dumating sa eksena si Ramon at tinulungan si Tasha. Inawat nito ang lalaki. Pinagbantaan ni Ron si Ramon bago ito umalis. Dahil sa nangyari, nagkapalagayang loob sina Ramon at Tasha. Sa harap ng mainit na kape, nagkakilala pa ng lubusan ang dalawa. Ayon sa babae, isa lang siyang mahirap na dancer pero may pangarap din. Pangarap na maging isang sikat na modelo. Pero para sa kanya, isa lamang panaginip. Mahirap abutin dahil bago maabot iyon, mapagsasamantalahan siya ng mga hayok sa laman ng mga managers. Ikinatuwa ni Ramon ang narinig sa babae, sinabi nitong tutulungan siya. Sa kanilang studio ay kinuhanan ni Ramon ng mga litrato si Tasha. Nagpupulong ang mga managers ng Señorita Cosmetics nang dumating si Ramon. Ipinakita nito ang litrato ni Tasha na nagustuhan naman nila. Ikinagalak nila na may bago na silang modelo, lalong-lalo na si Aryan na nabighani sa ganda ni Tasha. Dumating si Tasha sa selebrasyon ng matagumpay na paglonsad sa mga produkto ng senyorita. Gandang-ganda sa kanya ang mga kababaihan at masasaya naman ang mga managers. Ipinakilala din si Vikram Senota, ang ama nina Aryan at Ramon na tatakbong mayor sa London. Masaya ito na kaparte ng tagumpay ng kanyang mga anak si Tasha. Dahil sa alam nito ang pag-uugali ni Ramon, sinabihan niya si Aryan na bantayan ang kapatid na huwag masasangkot sa anumang kalokohan, lalo sa mga babae hanggat hindi pa natatapos ang eleksyon. Nakita nga ni Aryan na nilagyan ni Ramon ng gamot ang inumin na dapat nitong ibigay kay Tasha. Sinabi ni Ramon na gustong-gusto niya si Tasha. Sinabihan siya ng kapatid na ligawan ang babae, kusang ibibigay din ang lahat katulad ng ginawa niya kay Rima. Dahil sa sinabi ni Aryan, nagbago ang isip ni Ramon. Noong inihatid siya sa kanyang bahay, laking pasasalamat ni Tasha kay Ramon. Sinabi niya na kung hindi dumating ang lalaki sa kanyang buhay, hindi matutupad ang kanyang pangarap. Sa paglabas niya sa kotse, nahulog ang kanyang pitaka. Hindi pa siya nakakapasok sa loob ng bahay niya nang harangin siya ng dalawang kawatan. Bago magawa ng masama si Tasha, bumalik si Ramon at ibinalik ang pitaka ng babae sa kanya ginulpi ang dalawang kawatan. Nag-alala si Ramon na maaring balikan ng mga kawatan ang dalaga kaya pinalipat muna si Tasha sa isa nilang bahay. Nang niyakap ni Tasha si Ramon bilang pasasalamat, bakas sa kanyang mukha ang kakaibang ngiti. Samantala, binayaran ni Ramon ang dalawang kawatan na bumastos kay Tasha. Kasabwat niya sila para mapalapit siya ng husto sa dalaga. Kunwari ay bastusin nila si Tasha sa kanya ipagtatanggol. Walang malay si Ramon na may kumukuha ng mga litrato nila. Dumating si Monica at pinagmumura si Ramon sa pag-iwan sa kanya matapos pagsawaan. Nagbanta pa siya na babagsak din si Ramon. Umalis si Monica na kasama si Ron. Binabayaran niya ang lalaki para manmanan ang mga pinaggagawa ni Ramon.
Sinabihan niyang ituloy lang ang pagmanman kina Ramon at Tasha. Umuwi si Tasha at nagulat nang makitang nasa loob ng bahay si Aryan. Ibinigay niya sa babae ang kontrata niya bilang modelo at paunang bayad sa mga gagawin pa nito. Binigyan din siya ng sasakyan. Sa mga tingin niya sa babae ay tingin na may halong pagnanasa. Humingi ng payo si Ramon kay Rima. Hindi niya alam ang gagawin dahil napamahal siya ng husto sa modelo. Kung mahal niya talaga si Tasha ay iparamdam at magtapat siya sa babae ang tanging sagot ni Rima. Nang ini-interview ng mga press si Tasha bilang modelo, tinatanong kung anong masasabi niya sa Quadcom. Tinatapunan lang siya ni Aryan ng mga makahulugang tingin. Dumating si Rima at sinabi sa kasintahan na magtatapat ng kanyang pag-ibig si Ramon kay Tasha. Hindi masaya si Aryan sa narinig. Biglang ang lumuhod si Ramon at nagparating ng pag-ibig kay Tasha, masaya din etong tinanggap ng babae. Nagbigay eto ng kilig at kasiyahan sa mga nakasaksi pero para kay Aryan, eto ay pagkabigo. Sinabi niya kay Rima na dadaluhan nila ni Ramon ang isang usaping pangnegosyo kinagabihan, dahil sila naman ni Tasha ang dadalo sa isang pagpupulong din. Malungkot na pumayag na lang din si Ramon. Ginagawa iyon ni Aryan sa kagustuhang makasama si Tasha. Sa dinaluhan nilang pagpupulong, masaya si Aryan sa mga naririnig na papuring bagay sila ni Tasha. Sa mga inuming inihahanda ay naglagay ang waiter ng gamot, bago niya isilbi ay sumenya sa kanya si Aryan at naibigay eto kay Tasha. Kitang-kita ni Aryan nang itungga eto ng babae. Nagpatuloy sila ng kasiyahan, pagsasayaw, paglalandian at paglasing. Kinaumagahan, nagising si Aryan sa iyak ni Tasha. Nasa loob sila ng isang kwarto. Sinasabi niyang wala siyang mukhang may haharap kay Ramon na kapatid niya. Humihingi ng pasensya si Aryan na aksidente ang nangyari dala ng kalasingan. Ikinabigla ni Tasha ang sinabi nitong mula noong una siyang makita ay minahal na niya ang babae. Magalit man siya, wala siyang magawa. Nagkasundo na lamang sila na ilihim ang nangyari. Pagka-uwi ni Tasha sa bahay, nagulat siya nang madatnan na naghahanda ng almusal si Ramon. Tinanong siya kung saan natulog sa nagdaang gabi. Paotal-otal na nagsinungaling na nakitulog sa isang kaibigan. Samantala, nagkita sina Aryan at Rima. Nakangiti pa ang babae na sinabing may sorpresa siya sa kasintahan. Ipinakita nito kay Aryan ang mga litrato sa cellphone na magkatabi sila ni Tasha sa kama. Nagulat at nangatwiran si Aryan na aksidente lamang ang nangyari dala ng kalasingan. Galit siyang iniwanan ni Rima. Pagkaalis ni Rima, tumawag sa kanya si Tasha at pinapapunta sa kanyang bahay. Nasundan ni Rima si Aryan, at sa bahay ni Tasha, nangyari ang pagpatay. Sa kasalukuyan, matapos matapan sa ilog ang bangkay. Sinabi ni Aryan na kalimutan na ang lahat. Napangisi si Tasha, kinausap ang sarili na hindi pag-ibig ang namamagitan sa kanila, kundi puot at galit lamang. Umuwi si Tasha sa kanyang dating bahay, doon ay dinatnan niya si Ron at yung dalawang kasabwat din ni Ramon. Nagpasalamat siya sa bawat partisipasyon nila sa kanyang mga plano. Sinabi niyang ituloy nila ang pagbibigay kay Monica ng impormasyon tungkol sa kanila ni Ramon dahil iyon din ang panlaban niya. Mulat si Paul, si Tasha ang nagplano sa lahat. Alam niyang ginamit lang ni Ramon ang mga kawatan kaya tinapatan niya ang bayad nito. Yung ibinigay ng waiter na inuming may gamot sa pagpupulong ay napalitan niya. Noong ihinatid siya ni Aryan sa tulugan, nauna siyang pumasok at siya naman ang naglagay ng pampatulog sa inuming alak ng lalaki. Agad tumalab kay Aryan kaya nakatulog agad eto. Pumasok sa kwarto si Ron at kinuhanan sila ng litrato na kunwari magkayakap na natutulog. Kinausap ni Aryan si Tasha dahil ayaw na nitong magtrabaho. Natatakot at binabagabag siya ng konsensya sa nangyari kay Rima ang sagot ni Tasha. Pinapalubag ni Aryan ang kanyang nararamdaman kaya napayakap siya dito. Dumating si Ramon at nakitang magkayakap ang dalawa. Tinanong niya kung ano ang problema. Stress lang sa trabaho ang sagot ni Aryan saka umalis. Kinausap din ni Ramon si Tasha, sinabi nitong bakit hindi sa kanya magsabi ng mga problema si Tasha. Nagalit ang babae at sinabing hindi marunong mag-alaga ng relasyon si Ramon at isa siyang manloloko. Isa-isa nitong ipinakita ang mga babaeng naloko ni Ramon, kasama na si Monica. Ipinakita din niya ang video na kausap ng lalaki ang mga kawatan na kasabwat niya. Samantala, ini-interview si Vikram Senoto tungkol sa kanyang mga plataporma sa eleksyon nang makita ni Aryan na nandoon din si Tasha. Lumapit siya sa babae nang makatanggap eto ng mensahe sa cellphone.
Ipinakita niya kay Tasha na iyon ay video kung saan nila itinapon ang bangkay ni Rima. Napukaw ang kanilang atensyon nang marinig nila na nagsasalita si Ramon. Sa harap ng media, humihingi ng paumanhin at sinasabi nito sa ama na siya ay nagbago na. Ang pagbabagong iyon, si Tasha ang dahilan. Sa kanyang narinig, umalis sa komperensya si Tasha. Sinundan ni Ramon sa kanyang bahay si Tasha. Sa kilos nito ay totoo ang pag-ibig niya sa babae. Nagtapat si Tasha na hindi sila maaring magsama dahil may iba siyang iniibig. Nagalit si Ramon sa nalaman. Akmang sasabihin ni Tasha kung sino ang iniibig niya ay dumating si Aryan. Nagbanta si Ramon na kamatayan lamang ang sasapitan ng kung sinong papagitna sa kanila ni Tasha. Noong makaalis si Ramon, sinabi ni Tasha kay Aryan na mahal niya ito, niyakap na niya ang hindi makapaniwalang lalaki bilang patunay. Sa bahay ng mga senota, galit na hinahanap ni Vikram si Ramon. Dahil sa wala ang binata, si Aryan ang napagbalingan nito. Nakatanggap siya ng mensahe na ang laman ay ang litrato ni na Aryan at Tasha. Ipinadala din ang video ni Aryan na buhat-buhat ang nakabalot na bangkay ni Rima. Sa galit ng matanda, sinampal niya ang anak. Iniisip nila kung sino man ang blackmailer at kung ano ang hinihingi nitong kapalit. Isang mensahe pa ang natanggap nila na sinasabi ng blackmailer na, aminin ni na Aryan at Ramon sa pulisya ang ginawa nilang krimen sa India, ilang taon lang ang nakakaraan. Kung hindi, ipapadala niya sa pulisya ang video. Nagulat ang mag-ama at naalala nila ang pangalang Raghav Patel. Sa India, pauwi noon si Bhavna nang dukutin ito ni Ramon. Isasakay na siya sa kotse nang dumating si Raghav para tulungan ang babae. Nagsuntukan ang dalawang lalaki pero nang ibabaw ang lakas ni Raghav at nabogbog si Ramon. Umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril na tumama sa likod ni Raghav. Binaril siya ni Aryan bilang pagtulong sa kapatid. Hindi na kontento si Ramon at inubos pa ang bala ng baril kay Raghav. Noong nalaman ni Vikram ang nangyari, sinuhulan nila ang mga pulis para baguhin ang resulta ng imbestigasyon. Tinakot din nila ang tatay ni Bhavna na huwag na silang tumstigaw pa. Pinayuhan din ito ang mga anak na magpunta na agad ng England. Nagmamakaawa si Tasha na kapatid ni Raghav sa mga pulis na tulungan sila pero hindi siya pinapansin ng mga eto. Kahit si Bhavna ay hindi na rin nagsasalita. Kinalaunan, nakatanggap siya ng sulat mula kay Bhavna na humihingi ng pasensya. Hindi siya makatestigo dahil sa pananakot ng mga pulis. Ibinigay na lamang ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Samantala, nakipagkita si Ramon kay Ron. Ibinenta niya sa binata ang impormasyong alam niya at ang litrato ni na Aryan at Tasha. Sinugod ni Ramon si Tasha, galit na sinabihan niya ang babae na traidor. Sinabi ni Tasha na si Ramon talaga ang mahal niya. Makulit lang ang kanyang kapatid dahil kahit alam niyang sila ang magkasintahan ay nililigawan pa rin siya, inamin niyang si Aryan ang nagkwento sa kanya tungkol sa mga babaeng niloko niya, siya din ang nagsabi na nagbayad si Ramon ng mga kawatan para lang mapalapit sa babae, sinabi din niyang alam niyang muntik siyang mapagsamantalahan ni Ramon kung hindi nakita ni Aryan na nilagyan niya ng gamot ang inumin niya. Sinabi din niyang pinatay ni Aryan si Rima. Lalong nagalit si Ramon sa nalaman at iniwan si Tasha. Tinawagan naman ni Tasha si Aryan at sinabing alam na ni Ramon ang lahat. Ayon sa kanya ay ipinadala ng blackmailer ang mga video na ebidensya kay Ramon. Umiiyak pa si Tasha na nagsabing galit na galit si Ramon na nagsabing papatayin niya ang kapatid. Pinuntahan ni Aryan sa studio ng senyorita si Ramon. Ayaw nang makinig nito sa paliwanag ni Aryan na magkapatid pa rin sila, huwag hayaang mag-away dahil lang sa isang babae. Sinugod pa rin ito si Aryan at naganap ang labanan ng magkapatid. Napilitan si Aryan na patulan ang nakababatang kapatid na dapat niyang bantayan. Sa huli, napatay niya si Ramon. Bago pa ito malagutan ng hininga, nakita niya si Tasha na dumating. Hindi malaman ni Aryan ang gagawin, pinayuhan siya ni Tasha na itago ang krimen. Ibinaon nila ang bangkay ni Ramon sa bundok. Alalang-alala naman si Vikram sa anak na si Ramon. Hindi pa niya ito nakikita at hindi rin matawagan. Iniulat na niya ito sa pulisya. Samantala, pinansin ng isang babae si Ron na kasama si Monica. Sinabi ng babae na sumikat ang babaeng atat na atat makuha ang kanyang pwesto. Ang tinutukoy nito ay si Tasha. Malalaman na ang babae ang dating star dancer sa club. Binayaran siya ni Natasha para umalis pansamantala at si Tasha ang papalit sa pwesto niya. Dito nila naakit si Ramon. Masama ang loob na nakatingin si Monica kay Ron. Tinawagan niya si Aryan at sinabi ang nalaman tungkol kay Tasha.
Umuwi ng bahay si Tasha at nagulat nang madatnan si Aryan sa loob ng bahay. Alam na nito na si Tasha at Rago ay magkapatid, alam na din na pinaglaruan lang silang magkapatid. Sinabi ni Tasha na nagulat na siya sa mga pulis at malamang nahukay na rin ang bangkay ni Ramon. Nagalit si Aryan at sinampal si Tasha pero lumaban ang babae. Nagawa nitong mapalo si Aryan at nawalan ng malay. Pagkagising ng lalaki, inaresto agad siya ng mga pulis sa kasong pagpatay sa kanyang kapatid. Sa isang sulok ay umaarte ang sugatang si Tasha na takot at umiiyak. Sa isip-isip ay ngiting tagumpay sa planong pag-awayin mismo ang magkapatid na humantong sa kanilang kasawian. Pinuntahan ni Tasha si Vikram, sinabi nitong siya ang may kasalanan sa lahat. Kung pinalaki niya lang ng mabuti ang mga anak, hindi sana humantong sa ganoong trahedya. Sa India, nagkita sina Rima at Tasha. Si Rima ay kasintahan ni Rago. Sila ang nagtulungan kasama sina Ron para maipatupad ang paghihiganti. Hindi nila alintana na magamit man ang katawan nila, makamit lamang ang katarungang minimithi. Ang nangyari, bago maitapon ang kanyang bangkay, umarte si Tasha na siya ay nasusuka at siyang umagaw sa atensyon ni Aryan. Dito na pinalitan ni Ron ang nakabalot sa kumot na si Rima sa kanila kuhanan ng video ang pagtapon. Ang balang na iputok sa kanya ay peke lang. Sinadya niyang itinutok sa sarili noong agawin ni Aryan ang baril. Nagtatapos ang pelikula nang sabihin ni Bhavna na nagpapasalamat naman siya kay Rago sa pagligtas sa kanya noon.